Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ng Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Boying Rimulya tungkol sa mga kondisyones na inilatag ni Pastor Kibuloy para mag-surrender siya. So ano yung mga kondisyones? Kailangan may written assurance from the President, from the Secretary of Justice, from the PNP Chief and NBI Director na hindi makikialam ang US government sa pag-trial ng mga kaso ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas. Kung mayroong written agreement, yun, magsusurrender siya. So, unahin natin ang reaksyon o pahayag ni PBBM. Dito sa Philippine Star headline news ngayon, ito ang sagot ng Pangulo. It seems to me a little bit tail wagging the dog. Okay? So, ano yung tail wagging the dog? Di ko naintindihan eh. So, yung mga pag-set down ng kondisyonis ni Pastor Kibuloy, tail wagging the dog. Nakakahiya mang aminin, hindi ko naintindihan ano yung tail wagging the dog. So, mabuti na lang may Google. Ginoogle search ko, ibig sabihin ng wag the dog o tail wagging the dog, yung unang meaning, the act of creating a diversion from a damaging issue, usually through military force. Okay, kung ito ang ating pagbabasihan, ano yung damaging issue? Yung mga alleged abuses na na-commit ni Pastor Kibuloy. Yun ang damaging issue. So itong ginagawa ni Pastor Kibuloy, he's creating a diversion. Kaya lang, ang sabi naman dito sa definition, usually through military force. Hindi man gumagamit ng military force or violence si Pastor Kibuloy. Nagsasalita man lang. So, hindi ko pa rin maintindihan. Okay, another explanation ng tail wagging the dog is a small and seemingly unimportant entity, yung buntot, tail, controls a bigger, more important one, the dog. So, tail wagging the dog. Anong relasyon ng tail, ikinokontrol niya yung ulo? So, parang sino ang tail? Si Pastor Kibuloy? An important entity siya. Sino yung dog? O siguro, ang gobyerno, ang si PBBM, tail wagging the dog. Anyway, grabe naman kung magsalitang Pangulo, napakalalim. Ano pa yung statement niya noon? Nung kay DG Bantag, fifth dam. Ano pa yung fifth dam? He's establishing his own fifth dam. So, sinerge ko na naman, ano ang fifth dam? Yun pala kingdom. Diretso mo na lang kingdom para yung ordinaryong Pilipino maintindihan ka. So, itong tail wagging dito, ito, no, malalim ang sagot ng Pangulong Marcos. So, ito, dinagdagan niya. Sabi niya, so, I mean, we will exercise all compassion. Ito talaga ang tatak ng Pangulo. Mabait, in fairness. Lahat na nakakakilala kay Pangulong Marcos, sobrang bait. Kaya lang, kung sobrang bait mo naman, ay wala. Hindi ka pwedeng maging effective leader kung sobra kang mabait. We will exercise all compassion. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time. Yan, magkaibigan yan eh. Mamaya, dyan ako mag-topic, lalo na nung before election, yung tulong ng SMNI sa candidate na BBM. What I can promise him is all the proceedings will be fair. Patas daw. Kaya, okay, ano naman ang sagot ni isang abogado ni Pastor Kibuloy? Nako, matapang din itong si Attorney Ferdinand Topacio. Yung tungkol sa tail wagging of the dog. Sabi ni Attorney Topacio, well, he meaning si Marcos, he is wagging the dog.
Okay? The dog seems to be wagging now because no less than the President of the Philippines is making comments. Medyo malalim din itong response ni Attorney Tipacio. Mali, kasi kung yung buntot ng aso, yung gumaganong-ganon, di ba? Parang maligaya. Ganon. Maligaya. So, anong ibig sabihin? Sinong maligaya? Baka maligaya, ito, analysis ko lang ito ha. Baka ang ibig sabihin ni Atty. Topacio, maligaya ng US government. Kasi, sinusunod na ng PBBM admin yung kagustuhan ng US para gipitin si Pastor Kibuloy. Yon ang pagkakaintindi ko dito sa response ni Attorney Topacio. Okay, punta naman tayo sa response ni Secretary Boying Rimulya. Mas madaling intindihin ang response ni Secretary Rimulya. Very direct to the point. Sabi niya, Kibuloy cannot impose any conditions. He must surrender. Not according to his terms, but according to the terms of the law. The law applies to all without exemption. Tama yon na response. In fairness, madaling maintindihan at yun din ang analysis ko. Mahirap pagbigyan yung mga terms ni Pastor Kibuloy. Yung written guarantee. Okay. We are all equal, sabi ni dagdag ni Secretary Mulya. We are all equal in the eyes of the law. With all our rights, we also share the burden of responsibility. What the government can guarantee is Kibuloy's safety. Okay? So, dyan na ngayon nagkakatalo kasi ang kampo ni Pastor Kibuloy walang tiwala dito sa US government. Kasi ang pinupuntirya, ang punto palagi ni Pastor Kibuloy, sa naintindihan ko lang ito as early as 2021, meron ng kaso na nakabinbin sa US courts kay Pastor Kibuloy. Since 2021, bakit hindi nag-request ang US government ng extradition? Anytime, pwede naman nilang gawin yun. So, it took 3 years na, wala pang extradition request. Kasi, ang paniniwala sa kampo ni Pastor Kibuloy, mahina yung mga ebidensya na hawak ng prosecution o yung US government, yung nagkaso sa kanya. Mahina ang ebidensya. Kaya nga, according to Pastor Kibuloy, yung trial na supposed to be noong 2021 pa, palaging pinupospon ng government prosecutors. Kasi mahina ang kaso. But I think itong November, nag-decision ng judge, the trial must go on. Wala nang request for postponement. So kung mahina ang ebidensya, ayaw nila ng trial, most likely, ang paniniwala sa kampo ni Pastor Kibuloy, ma-acquit siya doon. So kung ma-acquit siya doon, edi wala. Matatalo ang US government. Kaya, ang naintindihan ko ngayon sa kampo ni Pastor Kibuloy, extraordinary rendition. Yung at all cost, hahawakan nila si Pastor Kibuloy at ito na yun. Pag ma-aresto siya dahil may warrant of arrest, ang sunod na mangyari is i-turn over na siya ng Philippine government sa US government. And then okay lang sana kung mag-face ng trial. Ang kinakatakutan ni Pastor Kibuloy yung i-assassinate siya o mamamatay na lang siya ng kung hindi may paliwanag na dahilan pag mahawakan siya ng FBI or CIA. Yun ang naintindihan ko kay Pastor Kibuloy. At bahala na ang taong bayan na maghusga kung alin ang paniniwalaan.
Yung kaso niya sa Pilipinas, sabi ng kanyang mga lawyers, tuwan-tuwa sila at nandyan na sa korte ang kaso. Kasi yun na ang proper venue para masagot nila ang mga charges. Bailable yung offense o yung kaso ni Pastor Kibuloy, pwedeng magpiyansa. Ano lang, 280,000. Kayang-kaya ng kampo ni Pastor Kibuloy na magpiyansa. So meaning, hindi naman siya pwedeng magtago. Bakit pa siya nagtatago? Yun nga ang problema dahil nandyan yung US government na paniniwala ng kampo ni Pastor Kibuloy, nakikialam at pag na-turn over na sa US government si Pastor Kibuloy, delikado ang buhay niya. So, ganun po ang pangyayari. So, tingnan natin kung anong mangyayari in the coming days and months kung maaresto ng NBI-PNP ang nagtatago na Pastor Kibuloy.